buwan na ng mga kasalan. Kaya naman ang mga wedding video sa social media, kaliwat kanan. Pero ibahin nyo raw ang wedding video na ito dahil hindi raw ito same-day edit ha. Dahil ang kasalan nito, naka-VHS pa. Ang newlywed sa video, ang mag-asawang sina Ramon at Minda mula sa Dingalan, Aurora. Simple lang daw silang namumuhay sa probinsya nang ang kanilang panganay nag-throwback at ipinost sa social media ang kanilang wedding video na kuha sa VHS. Hindi po namin inaakala na magbabiral po yung kasal po namin noong taong 1994. Ang inaasahan lang po namin nung pinost po nung anak ko para makita lang po ng mga kakilala namin sa kasama sa kasal. Ang kanilang wedding video, gusto raw nilang ipamana sa mga apo. Kaya naman pinakaingat-ingatan daw nila ang VHS na ito. At dahil hindi pa uso noon ang digital, ipinagpasalin-salin nila ang kopya nito. Sa Betamax pa po ang original no, tapos nung nag-expire po ang face out po ang Betamax, nalipat po sa VHS para po di mawala. Nung nasa VHS na po uli, na-face out uli, nilipat po namin ng CD. Maging ang laman ng araw nito, nakaka-nostalgia mula sa makalumang bahay, very probinsyang background, hanggang sa mga vintage nilang kasuotan na mala K-drama pa ang gown. Pero ang love story daw ni Ramon at Minda, mala K-drama rin pala. Taong 1990, nang umuwi si Ramon mula Cabanatuan para magbakasyon sa kanyang tiyahin sa Dingalan, Aurora. Si Minda naman galing Maynila at umuwi naman para sa kanyang debut. Nagkataon po nagkasabay kami ng bus na papunta po rito. Nasa Gabaldon na kami, yung bus na sinasakyan namin ay nasira. Ang aberya, naging blessing in disguise dahil dito nagsimula ang kanilang love story. Nung na-stranded po kami ng Gabaldon Nueva Ecija, kasama ko po siyang natulog doon sa sasakyan namin jeep paumaga. Hindi ko po ina-expect na pupuntahan niya pala dito sa Barangay Umiray. Yun din po ang pupuntahan ko. Magkapit bahay lang pala yung tiyahin ko rito, tutuluyan ko, saka yung bahay nila. Doon nga po, sa pagbaba ko po ng jeep, tinulungan niyo po ako doon sa mga daladala ko. Ang mukha naman kasi pong mabait noon, tahimik. Kaya siguro, ganun, nahulog na yung loob ko. Sa kanilang pagbalik, ay inimbitahan ni Minda si Ramon na dumalo sa kanyang debut. Sinayok po siya, first dance siya ako. Pahiwatig na ako sa kanya na manliligaw ako kinaumagahan. At ang kanilang pagliligawan, umabot lang daw ng 1 linggo. Pag gusto mo, sagutin mo na, patatagalin mo pa, ganun, yun naman din ang pupuntahan nun. Magkalayo man, nagkasya na muna sa pagiging pen pal. Sa isang buwan siguro, mga 2 letters, gano'n, ang nagiging sagutan namin sa sulat. Mga 2 years kami nagsusulatan. At makalipas ang 2 taong magkarelasyon, si Ramon hindi na nakatiis at sinundan na si Minda sa Maynila. Sa layo ng mga tagpuan at hinaba-haba ng sulatan, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ako, nasa ustong gulang na kasi noon dahil 25 na ako . Kaya gusto na rin ng magulang ko na magpakasal na kami, pumayag naman siya. Pero hindi mabubuo ang malaki drama nilang kwento kung walang twist. Sa araw ng kanilang kasal noong June 23, 1994, tila sinubok pa raw sila ng langit at lupa. Nung dispiras ng kasal, may dumating na kalamidad na hindi inaasahan ng bawat isa na may bagyo na darating. Pero ang mag-asawang Ramon at Minda, hindi raw nagpapigil sa kalamidad. Pati ng araw ilog, kanilang susuungin sa ngalan ng kanilang pag-iisang dibdib. Akala ko hindi na matutuloy dahil sa sobrang lalim na nga po ng ilog. Kaya po nung tatawid kami, masyado po yung naging takot ko kasi huminto pa rin yung jeep doon sa gitna ng ilog. Napakalakas ng baha. Pumasok na po yung tubig doon sa loob ng jeep. Doon ako umapak sa upuan, tapos doon ako nakaupo sa may sandalan ng jeep.
Nalagpasan man ang ilog, pagdating naman nila sa simbahan, wala na silang bisitang nadatnan dahil sa lakas ng ulan. Pero ika nga, tuloy ang kasal dahil ang pare bumalik para sila'y basbasan. Pinilit pa rin namin makasal, matuloy dahil minsan lang sa isang mangyayari sa buhay mo na ikaw magpakasal, talagang matatagang pagsasama namin dahil kasal pa lang may sinadlangan na kami ng baha. Tapos na po ang kasal. Palakpakan po natin ang mga Hinamon man sila sa kanilang kasalan, ito naman daw ang nagpatatag sa kanilang samahan hanggang sa bumuna sila ng pamilya. Medyo sinuswerte siguro sa negosyo. Pagtapos ko na yung dalawang anak ko, itong bunso ko na lang ngayon ang magka-college na. At kahit malalaki na ang kanilang mga anak, panata nilang mag-asawa na sa hirap at ginhawa, palagi silang magkasama. Mula noon hanggang ngayon, yung pagkagising ko, pagtitimpla niya agad ako ng kape, tapos yung vitamins ko. Hanggang ngayon, sweet pa rin sa akin si Ramon. Pag lumuluwas ako, hindi niya ako hinahayaang mag-isa. Pag sa mga gawaing bahay, lagi niya akong tinutulungan. At sa darating na nga na June 23, sina Ramon at Minda magdiriwang na ng kanilang 31st anniversary. Kaya ang mga anak nila naghanda ng munting sorpresa. Ang mga anak, nagpasalamat na rin sa sakripisyo ng mga magulang. Lumaking po kami na sakto lang po sa buhay. Pero thankful po ako sa mga magulang ko kasi kahit na po ganun, pinagsikapan po nila kaming may ahon magkakapatid. Para sa mga magkasintahang plano ng mag-asawa, ibabahagi raw nila ang sikreto sa matagumpay na pagsasama. Basta mahalin nyo lang po yung asawa nyo. Huwag nyong pababayaan, lagi nyong susuportahan. Ang pag-aasawa ay di biro. Pag kayo mag-asawa na, may darating na problema na hindi nyo inaasahan. Dapat magkatuwang kayo, harapin nyo ang mga problema na darating sa inyo. Ang tunay na pagmamahalan, hindi mapaghihiwalay ng distansya. Hindi matitinag ng bagyo. At kailanman, hindi maluluma ng panahon.